Paanyaya sa banal na pamumuhay. 1 Peter chapter 1 verse 13 hanggang 25. Kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Heso Kristo bilang masunuring mga anak. Huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Walang kinikilingan ang Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginagawa nila. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, mamumuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Alam ninyo kung ano ang pinatubos sa inyo na walang kabuluhang pamumuhay sa inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig, at alang-alang sa inyo ay ipahayag sa mga huling araw na ito. Dahil kay Kristo sumasampalataya sa Diyos na sa Kanya'y muling mabubuhay at nagparangal, kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayon, nalinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, at naghahari na sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Kaya nag-aalab at taos-puso kayong magmahalan, sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayan, salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak. Nito ang lahat niyang karektan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas, ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay may magandang balitang ipinangaral sa inyo. Glory to God. Amen and amen. Thank you, Lord.